Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong walang sawang kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming tinutulungan na magsamba sa inyo at umawit sa inyo in a way that is acceptable to you. Because of the finished work of your Son, Jesus Christ, Lord, we have forgiveness, we have mercy, and we have access, Lord, to your presence in worship. And sa lahat, Lord, ng aming ginagawa, Lord, we ask for your help, Lord. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, whether it be with regard sa aming financial situation or sa physical na ailments o mga kasakitan na meron kami, we ask for your guidance, for your protection, Lord, in all of these things. And even in our spiritual lives, Lord, maraming mga pagkakataon na ang aming puso at aming isipan ay hindi nakafocus sa inyo, na hindi namin buong puso na isasamba ikaw, Lord, sa mga gawain namin. And we thank you, Lord, that even despite, Lord, our failures, in our faults, Lord, meron kaming pagkakataon na maging worthy, Lord, sa inyong presensya dahil sa ginawa ng inyong anak na si Kristo. At sa hapon na ito, Lord, humihingi kami ng tulong muli sa inyong banal na Espiritu na patuloy ninyong baguhin ang aming puso at aming isipan. That you would continue to sanctify the works of our hands. That our hearts, Lord, ay patuloy, Lord, na magbabago at mas mauunawaan namin ang mga tinuturo mo sa inyong salita. We confess, Lord, that none of us are perfect. We confess, Lord, na marami sa amin, Lord, ay patuloy pang nagsastruggle, Lord, sa iba't ibang mga kasalanan. And we confess, Lord, na marami kaming mga kasalanan na kami mismo hindi namin napapansin, hindi namin nakikita. Pero, Lord, alam namin na pag kami ay nanalig sa inyo at pag kami ay kumapit kay Kristo na siyang nagbabago ng aming puso, na nagbibigay sa amin ng mata para makakita, ng tenga para makarinig, na maunawaan ang inyong salita, ang inyong nais, Lord, para sa aming buhay. We ask, Lord, that you would continue to transform us. We ask, Lord, na para rin sa mga leaders ng aming simbahan, na whether mula sa mga elders, sa mga deacons, sa mga pastors, sa mga access group leaders, sa mga worship leaders, sa mga workers, sa lahat, Lord, ng mga leaders ng aming simbahan, we ask, Lord, that we would surrender all, Lord, sa iyo. That you would be the Lord over this church, that you would be King over this church, Lord. And as we celebrate your birth, the birth of your Son, Lord, remind us, Lord, of the truth na you are the one, Lord. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang nagkatawang tao para magkaroon kami ng pag-asa mula sa aming mga kasalanan na magkaroon ng pagbabago at magkaroon ng bagong buhay, Lord. You are the giver of life, and you give us new life, Lord, through your Son. And as we fellowship with one another today, habang kami ay magsa-celebrate ng Christmas, ng the birth of our Savior, Jesus Christ, help us, Lord, to manifest that love na pinakita nyo sa amin, sa bawat isa. Bless our time together, and help us, Lord, na to celebrate you and to honor you, Lord, sa aming mga gagawin sa hapon na ito. We also pray, Lord, for the message today as we listen to your word preached by your servant, Lord. We pray, Lord, that our hearts would be surrendered to you. Na sa iyo kami, Lord, makikinig at makakapag-focus kami to receive from you, Lord, your word for us this afternoon. Bless our time together habang kami ay sumasamba sa inyo ng sama-sama bilang isang simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating offering, maaari po nating ibigay ang ating tithes and offering sa offering box na matatagpuan sa likod. Ang passage natin ay matatagpuan sa Salmo 96 verses 7 and 8. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang kanyang kalwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa templo. Once again, pwede po natin ibigay ang offering sa box na matatagpuan sa likod ng ating worship hall pagkatapos ng service. At pwede rin magbigay online sa bank details na makikita sa screen.
Bago po tayo dumako sa ating scripture reading for our passage today, meron po tayong post-sermon series survey para po sa mga nakapag-attend nung ating sermon series na nauna lang nung the past 6 weeks. Kung naaalala niyo, meron po tayong pre-sermon series survey na sinagutan. So, ito na po yung after the series na survey questionnaire. Tapos, we will give you some time to answer this questionnaire. So, pwede nyo po i-scan sa screen yung link with your phones. And kung meron po sa inyong hindi makakonect sa internet, baka pwede po namin kayong, some of our leaders can help you answer the sermon series survey. Sige po, we will spend about 5 to 10 minutes answering this survey. And then after, we will have our scripture reading. No. Maraming salamat po sa mga nakapagsagot ng ating survey questionnaire. And for our scripture reading, ang passage po natin ay pag-ready na po ang lahat, pwede po tayong magtumayo para in reverence to God's Word as we read the passage for today na ating Christmas message. Lucas 2 verse 14. Sabay-sabay po tayong magbasa. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Lucas 2 verse 14. The word of the Lord. Thanks be to God. Maaari na po tayong umupo. Ang ating speaker for today is none other than our very own Reverend Jem Quesada. Palakpakan po tayo. Thank you, our very own Pastor Tello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Na-miss ko po kayo. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakasagot ng post-evaluation kasi wala akong alam sa nangyayari. It's exactly 11 days to go, kagaya na narinig natin kanina, and we are celebrating New Year. Okay. Christmas, no? And it's a time of the year na talagang we are so parang nostalgic parati, no? Pag magpapasko, parang gustong-gusto mo. Ako parati naalala ko yung mga aguinaldo na bibilangin ko, no? Pagkatapos na pumunta sa mga ninong at ninang, yung mga pangangaroling. Anyway, bukas na simula ng caroling at ng simbang gabi, no? Kung may wish ka, buuin mo yung simbang gabi. So, yan yung mga tradisyon na meron tayo. So, gusto ko lang po mag-survey ng kaunti. How long have you been celebrating Christmas? Gaano ka nakatagal nagsa-celebrate ng Christmas? Grabe, no? Tama, gano'n naman talaga eh. Kung ikaw ay Gen Z kagaya ko, ikaw ay nasa siguro mga 15 years na, no? O 10 years na nagsa-celebrate ng Christmas. Kung ikaw ay nasa Gen X, medyo, no? O, tagal mo na rin nag-celebrate ng Christmas, no? Ang tanong, how well do you know your Christmas story? So today, we will be starting with Christmas trivia. Kasi simula na ng natin, Christmas party natin ngayon. Ngayon na yun. So, I will be asking some trivia. At kanina nakipag-usap ako kay Fran. Kasi yung clicker natin medyo hindi gumagana. So nakabili kami ng flicker. Yung ganito. Yeah, pag nagaganyan, mag-iiba ng yung screen. Okay? So, ito yung unang tanong natin. Trivia. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? Tingnan mo, ang tagal-tagal mo na nagse-celebrate ng Christmas. Nahirapan ka. Ano? Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? It means Yahweh is salvation, found in Matthew chapter 1, verse 21. Okay, ngayon alam nyo na.
kung ano ibig sabihin ng name ni Jesus. Naalala ko to, may parati ako tinatanong din. I don't know if some of you have known this. Pero sabi ko parati, ganito. Kung si Joseph, ang kanyang parang last name is the carpenter. Tapos si Jesus the Christ. Ano yung last name ni Mary? Ang last name ni Mary ay Christmas. Merry Christmas. Hindi, joke yan, joke. O, ito, balik tayo sa trivia. Kala nyo makakalusot kayo sa akin, ha? Okay, next question. Which book of the Bible details the birth of Jesus? Di ba we have 4 Gospels, correct? Meron tayong Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon, para po medyo may participation tayo ng konti, anong book doon sa Gospels yung merong details ng birth ni Christ? Gusto ko pong tumayo kayo. Okay? Kunyari, if you're for Matthew, tatayo ka. Brad, wala pa, Brad. Sorry, wala pa, George. Okay, okay, no? So, 4 yan. Sino sa tingin nyo? Tingin nyo, si Matthew. Andun ba yung details ng birth ni Jesus? Can you stand up kung Matthew ka? 1, 2, 3, mga ano to mga Bible scholars to. Sige po kayo. Mark, sino sa Mark? Mark. Wala Luke. Kuya Jude, tumayo. Si Nathan gustong tumayo, pero ano ba Nate? Ano yan? Okay. Konti, no? John. Sino sa John? Sino yung hanggang ngayon hindi mo alam nangyayari? Parang konti lang nagpa-participate eh. Okay, and the answer is Matthew and Luke. Yan, meron tayo sa Matthew, meron din tayo sa Luke. Next question. Sino naman sa Gospel yung may part doon na nag-visit si Gabriel kay Mary? Ano yan? Matthew, Mark, Luke, and John. Sinong Matthew? Tas kamay. Okay. Sinong naantok na? Sinong Mark? Mark? Luke? Dami rin. John. And answer is Luke. Yan. Medyo nagiging familiar na kayo sa Christmas story. Next question. Ayan. Who was the angel that announced Jesus' birth to Mary? Si Michael, si Gabriel, si Raphael, si Leonardo, si Donatello, dami na ganun. Okay, the answer is Gabriel. And next question. Who appeared to the shepherds to announce Jesus' birth? Sino yan? Definitely, hindi ako yan. Sino? Answer. An angel. Wala naman sinabi talaga. Tapos after ng announcement, may host ng angel na parang nag-carol. No? Ano yung message? Next question. Ano yung message ng angel? Answer is, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. At yan yung ating text for this afternoon. At every time we talk about Christmas, talaga, this is one of my favorite subject. Hindi dahil yun nga sa aguinaldo and carols and all, dahil ito ay hanggang alas 12 na yung mga malls. Parang marami tayong Christmas party here and there at kaya nakakatuwa, no? Na talagang pag Christmas, everyone is joyful. Everyone is merry. But we would like to seek answers. Why do we feel that way? Bakit ganun yung ating kasiyahan every time we celebrate Christmas? Diba? Unang-una, nung nalaman ni Herod, ang hari ng Sablay, yung kapanganakan ng magiging katunggali niya sa trono, anong ginawa ni Herod? Pinapatay niya yung mga bata, lalaki, 2 taon, pababa. Masaya ba? Si Herod mismo,
Nabagabag. Nung nakita niya yung mago, ilan daw yung wise men? Ang galing talagang aral kayo. Ha? Wala naman sinabi kung ilan. It just represented the gifts which are gold, frankincense, saka myrrh. So hindi siya talaga tatlo. Actually, they travel as a group. Ano naramdaman ni Herod? Grabe, nalungkot siya. Na-disturb siya. And I remember, long time ago, nung dumalaw si Trump sa Pilipinas, sobrang ginastos natin. Ganun din si Clinton. Nagpagawa pa ng bahay sa may Subic area. Triboa ba yun? Doon banda. Millions of dollars. But when Jesus came here, sinong sumalubong sa Kanya? Kung kay Trump, head of states, si Jesus, head of cows, no? Sheep, ayan, horses. And when you think about yung Belen, parang ang ganda ilagay sa estante, no? Parang i-display for all to see. Pero alam niyo ba kung gaano kabaho sa Belen? Sino po ang mga nakatira sa may Bulacan area? O dumobiyahe sa Bulacan. Try nyo, pag pupunta kang Santa Maria, Bukawi, kung ikaw naka-aircon na sasakyan, medyo ibaba mo yung yung window. Ang sarap amoy ng hangin. Amoy feeds. Mabaho, no? And when we think of, like, kunyari, kung magpa-family ka, kung babae ka, kung gusto mo, pag pinanganak yung firstborn mo, saan? Saan lang? St. Luke's, gano'n. Diba? Cardinal Santos. Mga ganyan, diba? Pero imagine mo, Jesus was born on a feeding trough, sa manger. That's how, for me, no, that's why we celebrate, be merry and happy this Christmas, because of those sacrifices that He laid for us to really enjoy the true meaning of the season. So today we'll be talking about yung announcement ng mga angels, no? Nung tinalaw nila yung mga shepherd. I want us to really look at this message and see from the point of view of heaven so that we can understand ano ba talaga yung ibig sabihin ng Kapaskuhan na darating. Okay? And so, I think ang susunod dyan ay, tingnan po, kasi wala tayong monitor dito. Yung ating message idea, yung ating lesson idea. I want us to read and understand and somehow internalize yung ating lesson idea. Are you ready? Sabay-sabay po tayo, ha? Ready, go. Let's read. No Jesus, no peace. No Jesus, no peace. Lord, as we study your word, we pray that you would open our hearts, our minds, as we really understand the things that you want us to do. Lord, gabayan niyo po kami. Kayo po ang sumama sa amin as we study your word. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. May anghel na kagad ako dito. Pangalan Alex. Okay. Sa panahon po ngayon na parang napaka-elusive ng kapayapaan, no? Sino sa atin ang parang gustong magkaroon ng kapayapaan sa mga puso? Diba? Lahat gusto natin yun. Alam mo ang tao pag disturb. Alam mo ang tao pag perplex. Alam mo ang tao pag maraming problema. Tama? Ang mga taong namomroblema ba, madaling makatulog sa gabi? Hindi makatulog. 2:00 na, hindi pa dalawin ang antok. Bakit? Maraming bumabagabag sa isip. Pero yung taong may kapayapaan, ang tawag ko sa mga yan, talagang pagpayapa sila. Pagdating sa pagpapahinga, ang tawag ko sa mga taong yan, mga taong masa. Alam niyo yan? May masa? Masandal lang, tulog na. Kasi may kapayapaan sila eh. Alam mo, kahit
banig lang, no? Tapos matigas yung floor, talagang makakatulog na. Humahagok pa yan. Because peace comes from God. At sa panahon po na kagaya natin ngayon, I'll be showing some pictures. Kanina, actually pinakita na ng ating WWL announcement. So, mga pictures yan, no? We are so bombarded with so many scandals, with so many things na nagpapagulo ng isip mo. Next. At pag nakita mo pala mga itsura nila, parang ayaw mo na matulog, no? yung mga ganyan, no? And recently, ito yung talagang nagbibigay sa akin ng stress. Next. Yan, isa ba? Yan, isa ba? Yan, isa ba? Yan, hindi lang during the day, kahit yung night. Sino ang stress na sa traffic? No? Di ba? Give me alone. gusto mo manatili na lang sa bahay. And these are the things that somehow occupies the mind of people. No, kung ikaw ay ordinaryong citizen, ganito yung mga kinakaharap mong problema. Ito yung may mga kotse, hindi ko pa pinakita dyan yung public transportation and all. It gives you stress. Di ba yung dati sinasabi nila, papasok ka pala ng office, parang pauwi ka na. Because of yung gulo talaga ng public transport natin. And in times like this, parang ang hirap, no, na talagang maunawaan kung ano ba yung kapayapaan. Ang hirap maunawaan at maintindihan ano ba tong kapayapaan na gustong iparana sa akin ng Diyos. Katulad niyan, kala ko blue screen kanina eh. Na-stress na ako kagad. But I have a passage in the Bible as we start, which is a very personal promise from the Lord. At gusto ko pong maunawaan ninyo, kaya Tagalog yung aking nilagay dyan. Ano yung verse na yan? It's in John chapter 14, verse 27. Tingnan nyo, ilan yung salitang ko na nakita nyo dyan? 4. Hindi yan si Saldi. Okay, 4. Tapos, yan? Naka-bold and naka-red. Sino nagsabi ng passage na yan? Tama, si John. Pero sino kino-quote niya? Jesus. Gusto ko pong medyo sariwain natin, mag-reflect tayo doon sa gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kaninong kapayapaan? Kay Kristo. Sabi niya, kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Kaninong kapayapaan? Kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan ng Diyos. Hindi tulad ng binibigay ng sanlibutan ang binibigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban o kaya'y matakot. So sa gitna po ng mga kalamidad, sa gitna ng mga suliranin, sa kabila ng mga stress na nararamdaman natin, ang gusto mangyari ng Panginoon, tayo ay magtiwala sa Kanya. In fact, yung first verse, hindi ko na po nilagay dyan, ng John chapter 14, ganun din yung sinasabi ng ating Panginoon. Do not let your hearts be troubled, sabi niya. Trust in God, trust also in me. So the reason why we are studying, reflecting, and applying the Word of God, dahil ito po yung nagbibigay sa atin ng iba yung benepisyo. Hindi lamang sa physical, kundi sa ating spiritual, emosyonal, mental na mga kalalagayan. So ito pong unang verse natin ay pangako ng Diyos sa atin na kahit ano mangyari, sagot ka niya. Naalala ko yung kanta. Matagal na to eh. Panahon ni Brother Tristan. Ang sabi ito, yung kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Sino rinig na ng kantang yan? Hindi ko nakakantahin kasi baka maganda yung panahon, baka masira.
So kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. And that is something na kahit ako po, ay hindi ko talaga lubos maunawaan. Pag tayo ay na kay Kristo, ang ating buhay nakasandig sa Kanya. Kahit anong problema pa ang bumayo sa'yo. Talagang kagaya din ng kanta ng mga bata. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. And that's the peace, that is the tranquility which God can offer and extend to those who have placed their trust and faith in Him. So balikan po natin yung passage. Sabi po, next slide, in Luke chapter 2 verse 14, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. First point po natin ngayong hapon is that God is all-powerful, next slide, and He alone deserves our worship, our praise. When we talk about worship, we don't talk about Taglish every Sunday, 2 p.m., Lower Chapel, or English, or Amoy. But we are talking about a 24/7 lifestyle that we are conscious, we are putting God first in everything that we do. Yan po ang totoong pagsamba. Kaya nga sabi nila, kapag merong pwesto sa pedestal ng buhay mo na hindi ang Diyos ang nadoon, maaring relasyon, maaring karera, maaring bagay, posesyon, na hindi ang Diyos ang naroroon, yun ay iyong sinasamba. Kaya kung ano man ang parati mong ginagawa, umuubos ng iyong panahon, yun daw ang mga bagay na sinasamba mo. So if you are spending more time with God, praise the Lord. If you are studying His Word, and then praise the Lord. But alam natin, no, pag hindi ang Diyos ang umuokupa nun, ano kaya? So, ang ating titingnan ngayon, actually dalawa lang yung ating titingnan. Una, ito yung katotohanan na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At dahil Siya ang makapangyarihan sa lahat, Siya ay karapat-dapat lamang sa ating pagsamba. Kaya sabi sa next slide, 1 Chronicles 29:11. Kung may Jeremiah 29:11, may 1 Chronicles tayo. Anong sabi dyan? Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in heavens and all the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. And if you would look at the Old Testament or even sa Psalms, mas marami pa pong ganito. Meaning, He is the Almighty One, the Sovereign One. At ang nakakalungkot lang po, most people don't like to choose God. They choose someone, something that they see that is temporal, that just give like temporary joy or happiness, after nun, destruction. And we are having a hard time, really, putting all our focus, our worship, our thoughts to God. Which if we would be looking at the beginning, yun po talaga yung kanyang ininvest. Yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kapangyarihan. And He left heaven to dwell with us. Thank you so much. Meron na ako dito monitor. Praise the Lord. Mabuhay kayong lahat. Okay. And second, tingnan po natin yung sinasabi sa passage. Glory to God in the highest heaven and on earth, and peace to those on whom His, next slide, favor rests. Ano ibig sabihin nito? That ang kapayapaan po na galing sa Diyos ay hindi para sa lahat. Wala ka bang kapayapaan ngayon? Sabi dito sa passage, and on earth, His glory on earth, He will provide peace to those on whom His favor rest.
Ang sabi naman ng isa pang Old Testament passage, I think it's also in, and God's peace are for those who please Him. Ano yung verse? Next. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen, next slide, strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So again, yung sa passage po natin, una, God deserves all the praises. Second, yung sinasabing kapayapaan is not available to all, but to those who please Him. Doon sa mga taong kinalulugdan niya o nagbibigay lugod sa Kanya. Pag magkakaroon ng birthday ang isang mahal mo sa buhay, anong gusto mong ibibigay sa Kanya? Yung mga bagay na kinalulugdan niya. No? Bihira sa atin, mga mister, no? Pag magba-Valentine's o magba-birthday yung mga misis natin, binibigyan natin sila ng sama ng loob. Hindi dapat ganon. Dapat yung kinalulugdan nila. Like ngayon, no? December, yung unang sweldo ng December, ano tawag dyan? 13th month. So 13th month, bigay mo sa misis mo. Diyan siya sasaya eh. Anyway, kidding aside. No? But every time we want to please someone, we do the things that someone are pleased. And in this passage, God is telling us, for us to receive peace, we are to please Him. So, konting formula. If you want to find peace, we need to please God. Because peace is equals to please. In a world that is full of confusion, conflict, and chaos, people are desperate to find peace, lasting peace. And you cannot find that elsewhere but in God. So, maybe our next question is this. Can we please God? Can we please God? Well, some of you are nodding, but I would like to offer also my personal study. Yes, you can please God, and no, you cannot. But first, let me show to you the 2 Corinthians chapter 5, verse 9 in ICB. Ang ICB, I think it's International Children's Bible. Ang sabi, ano sabi dyan? Our only goal is to please God. I'd like to highlight next, our only goal is to please God. Our only goal is to please God. Ang kaisa-isang layunin natin ay ang magbigay lugod sa Diyos. Now that explains why sometimes or most of the time we don't experience peace. We don't experience strengthening from the Lord. Why? Because we do not put that on our goal or one of our goals. But in the Bible, sabi, that's our only goal. And I would like to introduce another passage sa inyo. And this, we will be looking how do we please God. It is found in Hebrews chapter 11, verse 6. I know some of you know this already. Sabi dito, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. If I'm not mistaken, Hebrews 11 will be our theme of sermon series next year, if I'm not mistaken. But I would like just to give kung ano ba yung background ng passage sa Hebrews 11. Hebrews 11 somehow discusses yung heroes of faith. Now, itong Hebrews 11:6 explain why God was pleased with this kind of people. Because these people are expectant of the things they have not yet seen. Yung mga inaasahan nila. Alam niyo ba na everyday we are practicing faith? Alam niyo ba yun? Like yung sinabi ko kanina, ako po noon nagtatrabaho ako bilang empleyado, dalawang petsa lang yung alam ko. 15, katapusan. Pag 15 na, parang ang sarap magtrabaho kasi may ine-expect ka. Diba? Na-delay. Diba? Ano nararamdaman mo?
Wala pang sahod. Ayoko na magtrabaho. Di ba? Pero you are expecting something na you are hoping to receive. Katulad ng pag-flick natin ng switch on and off. Di ba sa bahay, pagka tinurn on mo yung switch sa ilaw, ang ina-expect mo ay mag-ilaw. Eh kung hindi mag-ilaw, it's either pundido, walang kuryente, brown out, o nakalimutan mo magbayad ng Meralco. Pinutulan ka na. No? But that actually is an explanation of faith. Faith is the assurance, sabi sa 11:1, of the things we hoped for. On the things that we are anticipating. So here, in Hebrews 11:6, it not just explains why God was pleased to these people, but somehow, it defines what faith must include. Pinakita rin dito kung ano ba yung dapat na pananampalataya na meron tayo. And we can see it here, ano pa natin, unti-unti natin, himay-himayin natin, no? Sabi dito sa umpisa, and without faith, it is impossible to please God. The Greek word that was used there for you to be able to please or not please God is yung word na adonaton. Meron siyang ini-imply na hindi lang siya mahirap, kundi imposible. Wala kang kapasidad. Yung kanina tanong ko, meron ba tayong kapasidad para magbigay lugod sa Diyos? Ang unang sagot dyan ay wala. But if you would read the sentence, but with faith, we can please God. Kasi di ba, meron tayong nosyon na kapag ikaw ay aktibo sa mga gawain sa iglesia o sa simbahan, aktibo sa mga asosasyon, ang feeling mo talagang ikaw ay part ng, alam mo yun, of the few. Yung mga kinalulugdan ng Diyos. But when we talk about faith, it's more than just believing, but you place your trust, your life, on God's hands. Just like the way we give our weight right now sa mga pews natin. Tama? Sino po sa atin nagbibigay ng 50% lang ng weight natin sa pews? Meron ba? Alam ko sa jeep lang yan eh. Diba? We give our 100%. And we rely on the strength ng pew. That's the kind of faith that God is expecting to those who are following Him and have placed their trust in Him. Yun ang gustong mangyari ng ating Panginoon. So yung sinabi dyan na imposible, actually hindi siya exaggeration, hindi siya hyperbole, but that's the condition of us. Because all of us have sinned and have fallen short on the glory of God. And none of us are righteous. Wala po. No, if you're thinking you're one of that righteous person, no, you're not. You may seem righteous in our eyes, but you cannot fool God. God knows everything. At isa sa mga pinakamagandang patunay na you have placed your trust in God is the way you live your life. People around you see God in you. And you would ask me, that's a very strong manifestation of your worship to God. Yung bang tipong pag may kakilala ka o may kaibigan ka, hindi naniniwala sa Diyos, medyo magdududa na sa existence ng Diyos dahil nakikita yung buhay mo. That's worship. It's the kind of faith God expects sa ating lahat. So without faith, it is impossible to please God. Because everyone or anyone who comes to Him should draw near to Him. Now, this phrase in Greek means to approach, to come before. It has something to do again with that priestly attitude or worship. So when we come to God, we do some effort of doing what He wants.
When we talk about worship, hindi yung parang tipong you just expect something in return. You just sit there, no, wait for some blessings to the Lord, but somehow, parang yung idea sa Hebrews chapter 12 verse 1. Since that we are surrounded with a cloud of witnesses, ang sabi doon, let us throw off everything that hinders us in running the race and doing what God wants. So, ibig sabihin, lahat ng mga sagabal, lahat ng mga nagpapabagal sa iyo, lahat ng mga humaharang sa iyo para ikaw ay mapalapit sa Diyos, aalisin mo. And that's what He wants. Proactive faith. Because approaching God has something to do with your relationship with Him and your acceptance of Him. Every time pagka ganito yung sinasabi sa Hebrews 12:1, I would always picture the prodigal son. No, yung nung na-realize niya na dun sa bahay ng tatay niya, mas okay yung pagkain kaysa kumain ng pagkain ng baboy. No? Malayo pa lang sa gate anong ginawa ng tatay. No, nung nakita yung anak, parang tingin ko talaga he left everything. He ran toward his son. Tapos yung son, na alam mo yun, na lahat nawala na sa kanya, talagang nag-practice pa siya kung paano niya kakusapin yung tatay niya. You know, that's the picture always of God every time He sees us. Ibig sabihin yung sincerity, yung relationship natin sa Kanya, yung pag-accept niya sa atin at natin sa Kanya. We need to have that kind of relationship with God. Because those who have placed their trust in Him must believe that God exists. That He exists. Not to show forth His power, but although that's given, but God gave us everything. Sa Hebrews 10, sinabi, I will never leave you nor forsake you. Ano sabi ng sikat na verse? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya minarapat niyang ipadala ang kanyang buktong na anak. Sabi sa Romans, if God has given us everything, even His own Son, how much more He will not give us the things that we need. Have you ever thought how great your God is? Our God is a great God. And yet He chose to leave heaven, to die on earth, to redeem us from our sin. Nung minsan nag-Bible study kami ng workers, nagkaroon kami ng medyo science trivia. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang araw? Dito joke gaano kalaki yung araw kumpara sa mundo? Alam niyo ba kung ilang mundo ang kasya sa isang araw? Hindi 30 araw sa isang buwan. Hindi gano'n, alam niyo ba kung ilan? 1 milyong mundo ang kasya sa isang araw. Imagine that. Medium size lang yun. May mga kakilala pa ako, si VY Canis Majoris, saka si XY Scooty. Na sobrang red giant stars. Alam niyo ba kung ilang sun ang kasya kay Canis Majoris? Ilang sun? Tama, 9 billion. Gano'ng kalaki? Parang sino nag-golf dito sa inyo? I mean, nag-try mag-golf. Yung gano'n hindi yung golf. Di ba yun? Yung ball ng golf na maraming puka, aerodynamics daw yun. No? Gano'ng kalaki yung Canis Majoris compared sa Earth? Alam niyo naman yung Mayon Volcano, di ba? Naga pa lang, kita na yung Mayon Volcano. Ilagay mo yung golf na yon, ball, sa paanan ng Mount Mayon. Yung Mount Mayon, yung Canis Majoris, at yung mundo, yung golf ball. That's how big our God is. And there's more. Mas malaki pa si XY Scooty kay BY Canis Majoris. So that's really
Wow. That's how God loved us so much. That we need to believe that He is the rewarder if we come to Him. And this is something with relationship. Kasi there's some verse in James that said, that if you believe in one God, that's good. But didn't you know that even the demons believe in God and shudder? Pero alam natin, no, na walang demonyo ang makakapunta sa langit. Because they don't have that kind of relationship with Jesus. So, to summarize, if we want to really enjoy the peace that God wants to extend to us, that means that we have to please Him. And without faith, we cannot. Because faith pleases God because it trusts His reality and His goodness enough to seek Him wholeheartedly. I don't know po kung nasa na kayo in your relationship with God. Maybe yung iba sa atin nalunod sa clamoring, napagod sa traffic and all, and we forgot really the main reason of why we are doing these things. Why we are celebrating, giving gifts, being merry, being happy. And because of the Son of God who loved us and gave Himself for us. And it started with that announcement from one of God's messenger. Glory to God in the highest, and peace to those on whom His favor rests. Before I close, I would like to ask a question po sa inyo lahat. Dahil lahat naman tayo magse-celebrate ng Pasko. Ano ang regalo mo kay Jesus ngayong Pasko? Isip mo na yan. Anong pwede mong iregalo kay Jesus ngayong Pasko? Again, no Jesus, no peace. No Jesus, no peace. Join me in prayer. Lord, we thank You. Thank You for Your message for us this afternoon. Lord, forgive us kung may mga pagkakataon na we forget really the meaning of it all. And we are actively looking for gifts, Lord, or many things that would, benefit us. Give us the peace that we have thought we want. Lord, forgive us. Forgive us kung nagiging center po kami nung season na ito. Forgive us, Lord God, kung naisip namin na nag-exist ang lahat ng ito because of us. But Lord, we want to magnify, acknowledge Your presence, Lord God, in our midst as we celebrate the commemoration of Your first advent, of Your first visit here on earth. And thank You because the purpose of that is to seek and save what was lost. And that is us. So Lord, as we celebrate this season, Lord, we celebrate Christmas, may we always remember the purpose, the goal, our goal is to please You, Lord. Thank You. And we ask, Father, that You would continue to be with us as we spend more time as well, Lord God, in activities, Lord, and the things that we'll be doing later on. But we pray, Father, that You would set us aside as we create time as well to really enjoy You, to really worship You, Lord, in spirit and in truth. So, Lord, we pray that You would always be with us. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin, mag-empower sa amin, so that we would really know and would acknowledge Your goodness sa aming mga buhay. At sa Kanya na makagagawa ng higit sa pwede nating hilingin o isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sumakanya nawa ang kapurihan,
sa kanyang iglesia at kay Kristo Jesus, sa lahat ng salin lahi, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tapos na po ang service po natin na yon. Ngayon, punta po tayo sa common ground at magsimulan po natin ang Christmas party po natin sa Tagalog English service natin na yon. Palalain kayo ng Panginoon.